Praise the Lord. Ayan. Palakpakan natin si Lord. Kailan lang po nakikita ko sa Lord. Kasi po, dito nagpupumulan. Kayo mo nakakabantanan. Sila hindi mo Ayan po, no? Brothers and sisters, no? Ako yung first time ko dito sa inyong community. Although, ang tagal-tagal ako ng inyong community. Ayan po kaya ang inyong ko dito. Pero first time ko na po dito, kaya super duper excited po ako. Sa sobrang excited ko, late po ako dumating. Nag-worship pa naman, sa usual na decision lang ng FA community. Sa mga talaga ng speaker, ang prayers, no? Kaya, sabi nga ng pwede na yung film, gusto kong maumpisahan kahit naman gusto kong maumpisahan ako yung galing pa ng lumaran San Jose del Monte kung nakakita. Ayan. Mabuti na lamang po, ano po ngayon, holiday, kaya kayo hindi pa-traffic ang biyahe. Kasi pagkakapunta dito, galing ka doon sa amin, ako, doon ako dumaan sa Polo. Ako, parang kalahating araw yung mabiyahin. Pero basta nagawa na po yung kay ate doon, hindi na hanggang tungkol na po, hanggang saan na po yun, yung SF. Tinaga mo yung atunan. Ay, saan po kayo na? Mag-uwan yan. Kapit ba rin? Sa pampali ng gabi, grabe na. Ayan po, sa hagong po doon, pagka nag-hike kayo po, parang isang resort na ano po yun, no? Tatang doon ba yun? Meron ba po? Kalumping. Isang tawid mo na lang po, Pampanga na. Yun yung ito. Talagang medyo malagagapit po sa amin. Kaano po namin yung Kalistrito. Pati ang Kalistrito. Marilaw, kaibigan po si Alex Castro. Ayan po. At kaya sinabi po ni brother na former formation ministry yan po ang mga charismatic sa diocese ng Malolos. Kasi po, nag-design po ako bago po kasi mag-election, nag-design po ako. Kasi meron din po kasi sa amin na pagka-election, hindi ka kasi pwede position. No? Sa diocese, nag-design po ako. At matapos election, hindi pa po ako bumabalik kasi ang dami ko na schedule. Ano po, kaya lang sabi ko nga kikita, sabi ko, nag-iisip po ako ng nakaraan, pero tinanggap ko na rin po, bukas pa madaling araw, gabihan na po ang kaparantuan. Kasi po, marami pong lupit ng recollection po sa mga schools. Yan po talagang po, ito ako, ito talagang mabilis po. Nagkakatawa po. Yun talagang po. Pero huwag po kayo mag-alala, nagtutok din po sa mga cute na katulad po ninyo. Dali siya po kung saan ako rin ng pakalang papuntang Bindaran, Palayan City. Nakakanggayon kayo, overnight po ako doon. Tapos ito lang, paplang na ako dito. Samantalay ko lang ito. Pagdating na Saturday, kita ko kami na Vicente Santos, West Cortez, kasi sa Malolos Convention Center, yan kung community, worship, no? At mini concert po yun. Kasama po namin si Brother Ronald Reyes, pakilala po ninyo, speaker po, extra po siya, si Brother Cordero, speaker din po, at sulit po nakakasama, si Sister Giselle Santos, at si Brother West Cortez. Ayun po, no? Napaka-nai-promote na rin dito doon sa inyong GC, po. Kung magkakataon po kayo, alala ko na lang na ticket, ano po yun, purpose po ito, para po ito ang crossing na tutulong po ng community o Isis of Love doon po sa mga katutulong IFAS po na kung saan doon po sa Malaysia, hindi nga po talaga ng Palayan, malang kapupuntahan ko po yung kanilang lugar po doon ay nasunog. No? Meron yung great house po doon kung saan yung mga IFAS kaibigan, IFAS ang mga nagsiserve sa mga treatments, no? Nasunog po yun, kaya ala po sinunog po kita yung paghahanap no? Totoo po yun, election, tumakbo po kasi ako, no, pangatlong term ko na po ito.
Ako'y nagsiserve sa Panginoon, at the same time, nagsiserve din po ako sa barangay. Isa po ang pusing ihal ng barangay. Simulahan ko nung pagdating ko ng pandemic na yan, pusing ihal na po kami. Pagka kami lumalakad, ang tingin ko sa mga tao, walking ayuda. Ako naglalakad at isa, ito na, may ayuda. Hanggang ngayon naman po, may ayuda tayo mga assistance, tuloy-tuloy naman ang DSW at sabi ko nga kaibigan si Vice Prof. Alex Castro, kaibigan ko rin naman si Prof. Daniel Fernando, kasi po Vice Governor pa siya noon, medyo nagkalapit na po kami. Kasi po, ang San Jose del Monte, hindi na po ito, talaga madagdag po ako, pasensya na po kayo. No, kung wala na iba yung abulo, siguro ako bakalit sa kanya. San Jose del Monte po, siya po ang, ito po ang city na kung saan siya pinakamaraming importante sa buong Bulacan. Ayan, no? Kaya po, nung ako ay naging kagawad na, nakilala ko po sila Bob, Daniel Fernando, at Vice Prof. Alex Castro. Po, artista po yun. Sabi ng mga kasama ko, sabi sa akin, ito na yung father. Alam ko na kung bakit magkakaibigan kayo ng Bob at ni Vice Prof. Kasi magkakamukha kayo. Hindi mo rin matanggap. Kapag sinasabi sa community, ganyan ang reaksyon. Ako may hawak ng microphone, pagbigyan niyo na po ako. Ayan po, no? Kasi po, kapag nung ako'y nasa diocese po, kapag meron mga activities po, ginag-gather ng lahat ng community, ako po ang 5,000, 7,000, ako yung lumalapit dito para sa konting support, no? At syempre, ini-invite na rin po siya. Sa akin, may pastor nga ako sa akin, pastor Tagawad, marami pa lang na community, marami pa lang community sa mga. Ang dating si Alex, taas din ako, ay, pumapalakbak din, hindi ba ito Alex Castro, kaya naging magkakaibigan ko. No? Masyadong maraming ganda na rin, no? Ako'y pangatlong term ko ngayon as Tagawad. 2 taon na lang po na hindi tayo talagang nagpuputay na sa community. Kasi may mga kakilala ko, kung sinusiguro, tinatanong ko, pagkakilala na ayaw kung magkakilala. Tama na po ito, na-experience ko na po, at saka maraming nailago. Nailaw din yung meron ng position kasi nakilala ko ng gusto ka doon sa mga nangangailangan, namin sa kaibigan yung nasa itaas. Ayaw ko maling kaibigan kasi makukommunisi po yung magiging speaker, preacher ko na nasa church po kasi tayo, nagsaserve tayo. Mahirap na kung maglapit sa akin ng medyo alanganin kaso yung mali itutulid eh. Mahirap po iyan. Pwede rin pag-awat, pwede rin itaasa kayo kapitan. Ayun po. 2 taon na lang, tuwa ako yung mga kasama ko sa sakana. Kasi talaga na lang nire-record pa. Pero mga isang tao, pwede mag-resign ka. Mag-resign. Sabi ko, tapusin ko lang ito namin last term. Kasi siyempre, dahil nakadalawa po akong term, actually dapat tapos na po yun. Kasi 3 years lang dapat eh. Yung 2 term ko, 5 taon eh. Hindi ba nagkaroon ko ng mga extension eh. Tama na po sana. Kaya yung isa, sayang naman po. Parang compare ko rin naman yung 3 terms po ng pag-lingkod sa ayan, no? So, nanalo po ako October 31. At syempre, nagkaroon naman po ng maliit na kapangyarihan. Limitadong kapangyarihan. Amen? Pagka nag-leadership po, nagbibigay tayo ng leadership. Ganito rin ang sinasabi ko sa community. Kahit head servant ka ng community, limitado pa rin ang iyong kapangyarihan. No? Kahit ikaw ay nasa kumpanya, no? Limitado pa rin ang iyong kapangyarihan. Kahit ikaw mismo ang presidente ng Pilipinas, limitado pa rin ang iyong kapangyarihan. Amen? Sino ba yung unlimited power? Sino ba? Diba? Yung limitless na kapangyarihan. Siyempre, iba kung si Lord po iyan. Amen? Kaya nga naman si Haring David, sa Old Testament eh, bagamat siya ay hari, naiintindihan niya, alam niya na meron pang mas higit sa kanya kapangyarihan, kundi ang Diyos. At ito naman din ang nagbibigay sa atin. Amen? Naalala ko tuloy, meron isang kagawad, hindi po ako yun ha. May isang kagawad, no? Talaga namang medyo may kayabangan. No? May kayabangan po. Bakit ano na pinagayabang niya? Kasi itong kagawad po na ito, kapag meron siyang mga dinadalang kandidato sa mga matataas na posisyon,
talentado. No? Naipapanalo niya po. Ipapanalo sa kanyang barangay, sa kanyang lugar. Ang galing niyang leader. Kaya lang, medyo may kahanginan sa bayaran. Kaya nga, nung natapos na eleksyon, pagka siya, sige, kain lang. Pagka may mga magagandang, may mga okasyon, siya po, hindi na, sige, kain lang. Huwag kayong mag-alala kahit tayo maubusan. Bakit? Sa atin ang governor. Sa atin ang vice governor. Sa atin ang congressman. Sa atin din ang mayor. Kaya huwag kayong mag-alala. No, sa tuwing merong mga pagpipil ko na gano'n, sa tuwing meron gano'ng okasyon, naririnig ng kanyang mga anak. Yung mga sinasabi niya, sige, okay lang yan. No? Hindi tayo kakapusin. Bakit? Sa atin niya governor, sa atin vice governor, sa atin governor, sa atin ang mayor. No? Kaya yung kanyang anak naman ang nagkaroon ng kasiyahan, kasama yung mga kabarkada niya, yung mga kaibigan, ganun lang yung tinuturan niya, naririnig sa tamay. Naririnig sa tatay eh. Sabi ko, ang galing ng tatay. Nung siya ay nagpakain, no? Meron naman siya na okasyon, ganun din ang sinasabi niya. No? Sige, tuloy na natin, kain lang tayo, inom lang tayo. Bakit? Kasi sa atin ang governor, sa atin ang vice governor, sa atin ang congressman, sa atin ang mayor, tuloy lang yan. Kaya nung nauusap kayo ng tatay, nauuwiin ko doon. Nagtatanong ko, bakit alam na tayo mga pulutan? Sabi, ikalagay sa atin, governor, sa ating vice governor, sa ating congressman, sa ating mayor, bakit naubos ng pulutan? Alam niyo, nakita yung pamiling ng kapitbahay. Yung pwede ba yun? Sige, sa atin ang governor, sa atin ang vice governor, sa atin ang congressman, sa atin sige. Alam niyo, niluto, pinatay. Nung nalaman ng may-ari, nagalit. Sinumbong sa pulis. Nung isinumbong sa pulis, lahat silang mga barkada na nag-iinuman, nagkakasiyan, dinampot ng pulis, kinulong. Sabi ng mga kaibigan, akala ko ba sa atin yung governor? No? Sa atin yung vice governor, sa atin yung congressman, sa atin yung mayor. Bakit tayo nakulong? Hindi ko naman nalaman, kaya nasabi ng tatay. Kaya pagdating ng tatay, sasabi ko, ito na nawagan eh. Dumating na yung tatay. Tay! Bakit ganun po nakulong po kami? Hindi ba sa atin ang governor? Sa atin ang vice governor? Sa atin ang congressman? Sa atin din ang mayor? Bakit po nakulong po kami? Kaya anak ko, napakalakas po rin mo. Sabi ko yung tatay, anak, totoo yan. Totoo ang sinasabi mo. Sa atin ang governor, sa atin ang vice governor, sa atin ang congressman, sa atin ang mayor. Pero anak, yung kambing, yung kambing, hindi sa atin yun. Ibig sabihin, limitado. Lahat, limitado po ang kapamilya. Amen? No? Limitado. Magiging unlimited lang po yan kapag si Lord ang nagdikta at lumabay sa bawat isa sa atin. Pag tayo, limitado lang blessing, limitado lang ang biyaya. Pero pag si Lord ang gumalaw sa atin, si Lord ang ating kasama, unlimited blessings ang ating marami. Amen? Talapakan natin si Lord. Niniwala po ako. Ganun din ang nararanasan ng bawat. Kaya nga po, balik tayo ng balik sa community. Kasi po, nararamdaman, tumigilos ang Diyos sa buhay. Amen? No? Pwede po pa rin po kayo batiin. Happy Easter! Happy Easter! Batiin pa rin po ang bawat isa. Happy Easter! Bakit po? Ang pagkabuhay po, ito po ang pagsasakatuparan ng pangako ni Jesus sa atin. Amen? No? Kung ang kaalagad ang kinakausap niya, no? Tayo kumakatawan niya doon sa mga alagad. Kung anong sinasabi ni Lord doon sa mga alagad, yun din ang sinasabi niya sa atin. Kung anong pangako ni Lord sa mga alagad, yun din naman ang pangako ni Lord sa bawat isa sa atin. Ano ba ang pangako ni Lord? John chapter 10, verse 10. Gasgas na po itong verse na ito. Miyembro pa lang yung Good Shepherd ang natulong sa akin ito. Brother Man Gutierrez. Hindi mo po sa kasal po yun. Ako po'y estudyante niya. Nag-o-open pa po ako. Tapos pagka Wednesday, ano ba ngayon?
Wednesday, hindi sakto. Every Wednesday po, pumupunta po ako sa bahay nila. No? Tapos nag-training po ako sa kanya. Tinuturuan niyo po. Na-favor niyo po siya. Di ba rin namin siya? Member po ang nag-share. Mabiyano? Di ba? Ariel. Ngayon si Ariel, nag-share ka. Ariel ang sabi. No? Ano po yung verse na yun? John 10:10. Ang sabi doon, kapag dito ako, sino yung akong nagsasabi? Si Lord. Upang ang mga tupa, sino mga tupa? No? Ikaw, ako, tayo yung mga tupa. Sister, yung nanay mo tupa, tatay mo tupa. Kaya ikaw anak ng tupa. Ano tupa? Hindi anak ng tupa. Anak ng Diyos. Tupa. Murahan naman. No? Upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasaya-saya. Brothers and sisters, kung tayo mga bata pa, nag-aaral pa, may mga pangarap tayo sa buhay. Amen? At ang pangarap natin sa buhay, magtagumpay tayo sa ating buhay. Amen? At ito yung madalas na sinasabi sa mga bata, grade 6 man, grade 10, grade 12, sa mga retreat at mga nag-retreat mo pinupunta. Sinasabi ko, pangarap ng Diyos, kung pangarap mo ay magtagumpay sa buhay, yun din naman ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Amen? Kung ito ang pangarap mo magtagumpay sa buhay mo, pangarap ni Lord magtagumpay ka sa buhay mo, brothers and sisters, mangyayaman po ito. Walang makakahadlang kung may sinasabi at hinihilig ka kay Lord, Lord, gusto ko po, etong ganito. Gusto rin ni Lord para sa iyo. Wala kang makakahadlang magyayaman po sa iyo. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo na, hindi mo yun. Kung ikaw hinahadlangan mo si Lord, hindi mo mahahadlangan. Mangyayari sa atin kung gusto ko at gusto rin ni Lord na mangyari. No? Ano ibig sabihin nun? Para magtagumpay po tayo sa buhay po natin. Matthew chapter 6, verse 33. Just na rin ang verse po ito. Ano yun? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa araw-araw na ating buhay, kapag inuulan natin ang Diyos, brothers and sisters, wala ka ng kailangang kabahan pa. Wala ka ng dapat pag-alalahan. Bakit? Kapag inulan natin si Lord na ang bahala sa lahat ng ating pangailangan sa buhay. Amen? Lalo na sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak, tayong mga magulang Pag nagpaparenting po ako, lagi ko sinasabi, tayo mong mga magulang, kung ano po yung narating po natin, ang gusto po natin sa ating mga anak, mahigitan pa nila yung ating narating. Amen? No? Paano masasagot ito? Paano po yun? Kasi ito lang. Isama natin sila sa pamilya magulang. Pag sinasabi ko sa mga estudyante, gusto mo maging guro, isama mo si Lord sa pag-aaral mo, maging teacher ka. No? Sama mo si Lord sa pag-aaral mo, magiging doktor ka. Pag hindi mo sinama si Lord sa pag-aaral mo, magiging konduktor ka. Di ba? No? Pero hindi ba natatapos ang buhay doon? Nagkaroon na tayo ng kabiguan, bumalik tayo kay Lord, isama muli natin dyan, pagkakaroon muli tayo ng katahingalan. Ito po ang pagkakulan. Kung si Lord namatay, tayo nagkaroon ng bagong buhay. No? At kung sa kanyang resurrection, tayo nagkaroon ng transformation. Pagbabago sa ating buhay. Sa CLSS lang din yan, no? New life and transformation. No? Dinuhay tayo muli ni Lord, yung transformation, iba na yung nasa ating isip, iba na yung nasa ating puso. Metanoia. Alam mo po yun? Metanoia. A change of mind, a change of heart. Change of heart, a change of mind. No? Alam ko ang natatandaan mo? Metamorphosis. Ano yung metamorphosis? Nag-aaralan natin, elementary sa science. No? Sa transformation, sinasama ko po yan. No? Bakit po? Diba? Parang yung sa caterpillar, diba? No. Alam niyo yung caterpillar? Ano sa Tagalog ng caterpillar? Ayaw ako dito. Nagkaroon ko naman. Dito naman.
malikot pa naman ang buhat ko. Ayan, no? Ano yung caterpillar? Kasi meron ko tinanong eh, no? Participant, no? Sa CLSS, transformation at talk ko. Alam niyo yung caterpillar? Kasi ito kami, si brother. Sabi sa akin, brother, ano yun? Bulate. Ano bulate? Di ba? Yung caterpillar, yung buod, di ba? Yung buod ba o yung caterpillar, mananatili po ba siya caterpillar natin? Di ba yung bilis? Amen? Darating yung time na yung caterpillar na yan. Ito, makikita natin yung transformation. No? Yung caterpillar po na iyan, mababalutan po siya ng tinatawag na pambalot. No? Nababalutan po siya ng pupa or cocoon na tinatawag. Amen? O, ito ha, hindi po siya mananatiling caterpillar. No? At pagkatapos ng pag nasa loob na po siya ng pupa or cocoon, darating yung time na yung caterpillar na nasa loob, di ba magpupumiglas yan? Sisirain niya yung cocoon, sisirain niya yung pupa. At lalabas po siya doon sa pupa na yun, sa cocoon na yun. Pero, hindi na siya isang caterpillar. No? Paglabas niya sa cocoon, siya ay isa ng very good children. Magiging isa na po siyang magandang paru-paro o butterfly. Diba? Nagkaroon ng transformation. Ito ang resurrection. Binibigyan tayo ng Panginoon na mag-transform din. Transformation. Kasi niyo ha, ano yung difference? What is the difference between caterpillar tapos naging butterfly? No? Yung buhay ng caterpillar ko, napakahirap. Bakit? Gapang ng gapang. Hindi mo siya, kung gusto niya pumunta doon, halimbawa, pumunta sa pinto, abuti siguro ng 3 buwan yun bago makapunta doon. Ang hirap ng buhay, hindi makausad masyado. Pero nung nagkaroon ng transformation, naging butterfly na po itong caterpillar nito. Tansinin niyo, kung gusto niya pumunta doon, nalilito siya. 8 seconds, o kaya 10 seconds. Ano yung ibig sabihin? No? Kung ang hirap ng buhay ng caterpillar siya, nagkaroon ng transformation, naging butterfly, guminawa ang kanyang buhay. At ikaw po yun. Yung pinanggap ni si Lord, nagkaroon ng resurrection, nagkaroon po tayo ng transformation. Amen? Ito po yung dala sa atin ng pagkabuhay. No? Unang-una po, no? Sinasalarawan ko rin yan, brothers and sisters, no? Sa transformation. Ano po yun? Yung laruan na isa sa po siyang truck, tapos nagiging robot. Magkaroon na kayo ng laruan na ganoon. Kayo o yung mga anak nyo, ako nila, di ba? Ang tawag doon, ano yan? Transformer. Di ba? Transformer po yun. No, nung binila ko yung anak ko yun, pumili siya, truck, binila ko na truck. Tapos kung umila kami sa bahay, nanonood ako ng TV, nakita ko yung ginawa ng anak ko, binuksan niya na yung balot yung truck, yung plastic. Sabi ko, lalaruin niya na, hinilahin niya. Pero hindi niya hinila. Hindi niya nilagyan ng tali. Ang ginawa niya, no, ilikot-ikot, binali-bali, hinatak-hatak gano'n. No, sabi ko, ano ba yan? Sisilahin mo ba yan? Sabi mo anak ko, wait lang ba? No, sabi niya sa akin gano'n. Nung hinatak-hatak niya na, tapos siya hinatak-hatak, bilikot-ikot, balik-balik, nakita ko, yung truck na kaninang laruan niya, naging isang robot. Nagkaroon din ng transformation. No? Ilikot-ikot niya ulit, hinatak-hatak niya ulit, binali-bali niya ulit. Yung truck na naging robot, at yung robot naging truck ulit. No? Again and again, back and forth, no? Again and again, nagbabalik ng anyo, pero paulit-ulit lang. Ba't sinasabi ko po ito? Sino po ba may gawa ng transformer na laruan? Sino? Amen? Sino po ba may gawa ng caterpillar na naging butterfly? Diyos. Kung ang tagal-tagal mo sa community, dahil yung community ninyo na mapakatagal na, at sinasabi mo, nagkaroon na ng transformation. Pero ang transformation mo, ang dahilan ay tao, sigurado ko, babalik ka sa dating ibalis. Sa dating buhay. Pero kung nasa community ka, talaga naman nag-search sa ating Panginoon at sinabi mo, nagkaroon ng transformation sa community at ang
dahilan ng iyong transformation ay ang Diyos. Asahan mo, brothers and sisters. Hindi ka na muli dabay sa dating buhay. Amen? Kaya dapat hindi natin siya. No? Kaya nga, ang bigay sa atin, no, ng pagkabuhay na ito, ano ba yan eh? Unang-unang ano yun? Matinding pananampalataya kay Jesus. No? Bakit? Muling nabuhay eh. Marami ang nagdasal. Di ba nga? Doon pa nga doon, bago nung panahon ng Kwaresma, meron pa nga tayong gospel na binasa. No? Ano po yun? Na tayo, naniniwala tayo, kapag nakita na natin yung isang bagay, ang ibig ko sabihin dito, hanggang panahon natin yun eh. To see is to believe. Amen? Pero nung may nabasa tayong gospel, may isang bulag doon, ang pangalan, hindi niya kilala. Brother Moses. At ito po, hindi ba kasi alam yung sharing ito? Yung aking kaya mo tayo. Pagin si LSS tayo. Medyo mahabang pangyayari. Yan ang ating spiritual testimony. No, ang pangalan ay Bartimeo. Diba? Si Bartimeo. Iba kay Bartimeo. Kung sa atin to see is to believe, kay Bartimeo iba. To believe is to see. Naniwala mo na siya sa kanya. Amen? No? Brothers and sisters, ang bigay sa atin ng pagkabuhay, matinding pananampalataya. Unshaken faith. Pananampalataya, hindi natindihan. Na kahit sabihin mo, sobrang init ngayon, pero kahit sobrang init ngayon, attend pa rin ako ng prayer meeting. Amen? Amen? Amen ba? Amen? Ang dami dito, amen? Asa na kayo? Nasabihin mo pagkatapos ng tag-ilan, tag-ulan na naman, ito pa. No? Atin ng prayer meeting, pero bago natin ng prayer meeting, magchat-chat siya. Ano? Kasi nakita umaambun na. No? Atin kaya ako. O next week na. Atin kaya ako. Next week na. Magchat-chat siya. Ito minsan ang ating pananampalataya eh. Sumasayaw. Pero dapat ano na? Unshaken faith. Hindi natitinag. No? Basta bulungan ito eh. Baka makakulan yan. Pansinin nito, sa pagano natin sa community, pag meron tayong kasama na matagal na, tapos parang kahuli na, pansinin nyo, dumarating din tayo sa kanya. Tarating naman lahat ito tayo. 1991 pa po ako charismatic. 1991 pa po. Kaya marami na po ako nakikita yung mga estilo ng mga miyembro. Ano yan? Kung kailan araw ng prayer meeting, saka doon nagkakasakit. No? I-chat yan, i-text yan ng head server yan. Okay, prayer meeting tayo mamaya. Naglagnat po yata ako. Ang hindi natin alam, ang hindi natin alam, kung masama pakiramdam mo, kung nilalagad ka, mas dapat ka na umatin ng prayer meeting. Bakit? Kasi sa prayer meeting, sa panalangin pa lang po natin, mabutuin namin sa dahanin namin. Amen. Amen? Sige, gawin pa lang pala natin. Pagkalagi sa mga Panginoon, dahil nilubuhos ang biyaya ng Panginoon sa atin. Atin na yan, atin class, ano na ba kayo? Diba? Yung class number ninyo, mas marami pa sa umaasin sa inyo. Diba? Ano, class number ano na? Yung news nyo. Tingnan nyo, pinatago mo. Diba, mas marami pa yung class number kaysa sa umaasin. No? Pag-pray natin kay Lord yan. Pero ito naman talaga, kung katotohanan, once na naramdaman mo na si Lord sa community, naramdaman mo na si Lord sa prayer meeting, kahit umalis ka man, sa abang, naaalala at maaalala niya. Tapos marinig din na talaga. Salamat naman na
No? Minsan naman, brothers and sisters, makikita na naman yung iba, yung kailan na hinihingi kay Lord, atin na atin. Pag hinihingi kay Lord, atin na atin yan. Pag natanggap na hinihingi, Hindi na-attend. sister. Ang ganda eh, minsan ganda eh, no? Pero, eto biyaya, eto yung blessings. Na kahit na mawala yung iba, babalik, mawawala, patuloy pa rin ang gawain natin. Brothers and sisters, umulan man, umaraw man, dapat walang pakit ang atin sa prayer meeting. Bakit? Kasi naman si Lord, wala rin namang pakit ang pagbuhos ng biyaya sa atin. Amen. Kasi sinasabi ko, bunga ng pagkabuhay, matinding mananampalataya. Yun nga namatay at muling nabuhay, hindi ka ba maniniwala po noon? Yung pinakain ng 5,000. 5,000 po iyon, yung class natin, 238 class lang. Ilan tayo po ngayon? Siguro, mga 50. 50 lang. Ayaw pa. Hindi ni Lord. 38 na lang. Minsan naman pag Ikaw, 59, di ba? minsan darating po ako. No? Kasi kung din lang. Ikaw ang speaker kayo. Sabi ng lecturer. Bakit po itasabi? Kasi yun ang mga grupo namin ngayon, mga miyembro ko. Ang titigas na ulo. Pag ikaw nagto ka, pagtatok ka, patamaan mo. Patamaan mo. Kapag na-assign sa katuon, hindi pwede umatin. Kakatuon nagkakaroon ng importanteng lahat. Na-assign ng worship leader. Hindi na kabahan ka. Parang hindi yata nagpula kayo, yung importante kami lang na kaya di ba si ano na lang? Pinapasa. Brothers and sisters, simula po ang sa gawa ng Panginoon. Pag may inasign po sa akin, tanggap ako ng tanggap. Bakit? Once na tinanggap mo ang iyong assignment para kay Lord, mayroong kararating o darating na biyaya sa iyong buhay na hindi mo sukat akalain. Amen. Amen? Inassign kayo yung worship leader, sige lang! Tanggap! Bakit? Huwag kang umilag! Saluhin mo! Pag pinasok yan, yung sarang biyayang ibigay ni Lord sa'yo, doon mapupunta sa pinagpasahan mo. Amen? Yung ating mananampalataya. Bakit? Pansinin nyo nga yung gospel na kung saan si Lord. Si Lord kasi, nung time na nandun siya sa lugar nila Peter, doon siya nagpapahinga sa bahay ni Peter. Pero actually, hindi naman bahay talaga ni Peter, yung bahay ng biyanan ni Peter. Pagkasunod ko si Peter, biyanan niya, ewan ko po sa inyo. Kaya nga po si Peter, nung nandoon si Lord, timing po, tamang-tama, may lagnat yung biyanan ni Peter. Pagkatapos sila ng ministry, pagkatapos sila mag-pray over sa ni Lord, siyempre pagod na si Lord, pero tinabi niya kay Lord, yung biyanan ko po nilagnat, pwede po ba Lord, pagalingin mo. Kaya nasa po si Peter, takay biyanan niya. Kaya ko po sa inyo, kung biyanan niya sasabihin kayo. Bakit Lord, yung biyanan ko po nilagnat, pwede ba Lord, tumingin ako. Ipapakayan. Ano naman yun? Ay! Pero hindi natin sa akin. Eto sila. Sabi ni Lord, sige, puntahan natin. Pinray over the Lord yung biyanan ni Peter na may lagnat. Nawala po yung lagnat, dumaling po yung lagnat yung biyanan ni Peter. At ano po yung nangyari sa biyanan ni Peter? Yung dumaling ang kanyang lagnat. Ano nangyari? Nag-selfie? Yung dumaling ang sakit ng biyanan ni Peter, nakasulat po doon, siya po ay nag-serve kay Lord. At naniniwala po ako, yung matagal na sa inyo, na kahit may iba may absent, nandito pa rin kayo, naranasan niyo po ipagaling ng Lord. Amen. Hindi kayo nang balik. Dito sa
din natin ang gawain kayo sa paglilingkod natin dito, wala rin makakain. Amen? Amen. No? Absent kasama natin. Di ako mamamaya. Di ako mapapala. Kasama natin ang Diyos. Diba? Lumaan man ako sa iyo, di ako masusunod. Pati yung nasa absent. Eh pag absent, tanungin mo sino kasama? Ang Diyos ba? Kung sino kasama? Amen? Eh di ba sabihin, brothers and sisters, no? Lagi tayo, sa mga nararanasan natin, tayo nagdaan ng pandemic eh. Amen? Kung nagdaan ng pandemic, salamat sa Diyos, nakita pa tayo. O diba? Ano yung isabihin? Nakakakita kasi tayo yun. Sinasama kasi natin si Lord sa buhay natin. Siguro, kung pandemic ba, nagkaroon tayo ng prayer meeting. O diba? Nagtuloy pa rin, nakakakit tayo rin. Sinasama namin si Lord. Kung sino-sino, isama niyo. Ikaw, sama ka. Saan tayo tol? Basta sama ka. Diba? Kung saan nagpupunta. Sama natin si Lord. Pagkakaroon ko ito. No? Brothers and sisters, ito matulungin ang kita. Sabi ko nga, 1991 pa po ako. Nagsiserve ko Lord. Sinula pa po, 1991 hanggang ngayon. 24. 33 years na po akong nagsiserve ko Lord. Sobra pa po sa kalahati ng edad ko. Kung yung napuntan yun ang edad ko. Away na lang tayo sa lahat. Bakit ba pagka-edad yung nag-uusapan, no? Sobra pa po sa kalahati ng edad ko nagsiserve na kay Lord. Simula 1991 hanggang ngayon, wala pa po ako nakita sa community na nag-serve sa Diyos at pinabayaan. Amen. Wala. Basta patuloy na tayo nag-serve sa Diyos. Patuloy na tayo nag-serve. Kung nandito ko ngayon, simula pa na, John Coulson po kayo nandito. Yes. Hindi ko kayo nakita sumayaw. Wala na. Ano ba yung ilan na yung kasama natin? Awitan mo. Sayaw. Away taway. Parang yung away ng pang-Miss Universe. di ba? Yes. No? Pagkakasama natin si Lord, tapos pag sinilipulino, pag sayaw natin, yung iba hindi magagawa yan eh. Pero bakit tayo nagagawa pa rin natin yan? Bakit? Si Lord kasi ang nagbibigay ng kalakas sa atin. No? Kaya tingnan nyo, yung sa amin mga nasusumba, no? Nung ako'y bagong halal pa lang, nung unang term ko, pag dumadaan ako sa covered court, puso na yan eh. No? Hindi pa sumba pangalan kuya, aero. Aerobics. Aero pa, di ba? Aero. No? Pag dadaan ako dyan, nakikita ko sila, ginagawa ito, sasali kayo, bakit ba ako kayo nagsasayawan dyan? Nag-aero. Ano ba tahilan ninyo? Eh, syempre ko, di ba, medyo mag-isipin namin. No? Ngayon, mga doon na pag dumadaan ako sa covered court namin, kasi kumakaway. No, sumba ng pangalan. Grabe. Yung nag-aero noon at nagsusumba ngayon, sila pa rin po yun. Tingnan niyo yung katawan nila, mas lalo sila nagtaba. Eh, paano nga naman, minsan ako umatay, alam niyo po, minsan ako umatay, syempre, tagalakan inumin, yung mga water, yung mga bakot pala. Pagkatapos ng papawis, kainan, mas matagal pa yung kainan din sa sayo-sayo nila. No? Ang ganda naman dahil nila sa akin. Kasi kahit hindi namin mag-meeting, gusto namin maging speaker rin, maging sexy kami, kahit mataba tayo doon. Pero lumakas na dito ang aming sasaya. No? Meron din dito. Amen? Yung problema pagsubok, namin ganun. Pero pag namin namin kasama siguro, magkakaroon. Lagi tayo. Hindi ko, ang shaken faith, dulot ng pagkabuhay. At ano ba? Yung grace of God. Ito, kaya nagkaroon ng pagkabuhay, paano maranasan natin yung biyaya ng Diyos? Blessings, no? Ano unang biyaya ng Diyos? Double L daw yan. Ano ang unang biyaya ng Diyos sa atin? Ayan. Ano unang biyaya ng Diyos? Love. L.
Unang biyaya. Buhay. Yes. Life. Ang buhay ay biyaya ng Diyos sa atin. Hindi pala. Siyempre, buhay mo na. No? Kung biyaya ng Diyos ang buhay natin, dapat iniingatan po natin ang ating buhay. Inaalagaan po natin ang ating sarili. Amen? Hindi po may sakusin na. No? Iniingatan ang buhay. Pinaalagaan ang buhay. Bakit po? Biyaya kasi ito ng Diyos. Amen? Sino po nakapunta ng Japan? Japan po. Wala natin. Japan. Japan. Amen. Di ba nakapunta tayo? No? Japan. Sa Japan daw po, may ginawang pag-aaral. Yung pag-aaral na ito, nagsabi na ang generation gap daw po sa Japan, napakalaki. Ang layo daw ng kanyang generation gap. Yung generation gap, yung matanda, pagkatapos bata ka, halos wala yung nasa gitna. Kaya, kung nakaraw ng Japan, yung ginawa yung pag-aaral na ito, may mga matanda na nakakabang. Yung bata kasi noon, kapalaki ka lang. Bakit kaya wala yung nasa gitna? Kaya Population. wala daw po yung nasa gitna, hindi pinanganak. Kasi yun daw po yung time na nag-control ng pag-grow ng population ng bansa ako. No? Kaya ang layo ng kanyang generation. Matanda, tapos bata ka. Tatrabaho yung matanda, inaalagahan yung bata. Sa Japan po, sa Pilipinas, tawa ko kayo, parang alam mo yun. Sa Pilipinas, ibang-iba. Ibang ang Pilipinas. Oo, hindi yung Pilipinas. Sa Pilipinas din ito, matanda, medyo matanda, dalaga, binata, bata, 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 bata. Sa katutak na bata. Ano, isumama kayo ko, may ikot-ikot, ilang bayan kami, puro bata, nakakit talaga puro. Bakit ang daming bata sa Pilipinas? Hindi O, nag-control. dito nga, community ko, tapos may bata din. Andito ako, matin na Pilipinas. Bakit ang daming bata sa Pilipinas? Kaya nanunod ng doktan, sumagot. Brother Moises, kaya maraming bata sa Pilipinas kasi ang Pilipinas, pabrika ng Bata. ipo. Kaya maraming bata sa Pilipinas. Bakit? Kasi ang mga Pilipino nagpapahalaga sa Buhay. buhay. Hindi ko pabrika ng bata. Kasi Brother Moises, doon sa amin sa probinsya, walang magawa, kaya gawa ng gawa. Walang magawa, kaya gawa ng gawa. Minsan hindi ko naintindihan yun. Doon ko nalaman nung napunta na ako doon. Kaya pala gawa ng gawa, anong magawa? No? Ulitin ko kasi ang mga Pilipino nagpapahalaga sa buhay. Amen? No? Right. Ilan ang ating buhay? Isa lang. Sino may siya mabuhay? Pusa. Pusa. Tandaan natin, yan ba rin ang alam natin? Kasi alam ang nasasadyan, alam mo, kasi lang, bumabyak, saan ito lang sa sinasakyan ko? Hindi saan ito lang sa diwa. No? Umistap sa musun niya, no? Pagka, anda, no? Pag alis sa musun, hindi nakasagasaan na po siya. Kaya nasa liit ang tao ko, buhay na yan, buhay. Eh, piping-pipik na nga eh. Buhay pa yan, buhay pa yan. Buhay pa ba yun? No? Pero sa kami siya mambuhay. Kasi yung katabi ko sabi ko yan eh, pang siyang living. Dalawa yung ating buhay. Ano yung dalawa yung ating buhay? Eternal life. Dalawa yung ating buhay. Yung buhay na tinatawag na physical life and spiritual life. What is the difference? Yung physical life, yung buhay sa laman, ayan, di ba nahawakan? Kaya hawak mo yung katabi, matumatagos nyo. No? Physical life, no? Yung buhay sa laman, mayroong karusan. Ang sabi sa Bible, 70 ang minimum. 80 ang maximum. Pag sobra ka sa 80, bonus. Taas ang kamay sa sobra sa 80.
no? Ayan, no? Mawawala mga kakaiba yung tinatawag natin spiritual life. No? Yung buhay sa espiritu, may buhay na walang hanggan. Kaya tayo nandito para ipagkaloob sa atin yung buhay na walang hanggan. Pag nawala ka dito, saan ka pupunta? Eh dahil niya ito ka ng misyon, alam mo na ang pagkakataon. At pag nananatili ka dito, yung dalawa sa mga kaya napunta, sigurado ka na kung saan ka talaga pupunta. Baka pagdating mo doon, pinagdating mo siya mo ka ng good shepherd and community. No? Marami mo sa Pedro na lagi ka ng absent eh. Amen? Unang bilaya ng Diyos, ano po yun? Ayan, no? Light. No? Yung pangalawang bilaya ng Diyos, ano yan? Ito na. Love. No? Kung tayo binigyan ng buhay, pinaranas naman sa Pilipinas sa atin ang pagmamahal. No? Love. Ang pagbuhay ay pagpaparanas ng Panginoon ng pagmamahal sa kanya. Kaya may dalawang huling pag-ibig, di ba? There are two kinds of love. Ano yun? Yung tinatawag na divine love and human love. What is the difference between the two? Divine love and human love. No? Yung pag-ibig daw ng tao, ano? Is imperfect love. Hindi raw perfecto ang pag-ibig ng tao. Naniniwala po ba kayo? Kaya ito. No, naniniwala ko kayo ayaw talaga ako dito. Kaya, kayo po dalawa. Kayo po yun, naniniwala perfecto ang pag-ibig niyo sa mga ito. Ang dali sila mag-aaway. Ano naman? Kaya nananatili tayo kahit patutin na. Hindi patutin na. Wala na ang buho. Bakit namin ito kasama namin? Sabi ko, pagkatulungan namin, hindi ka. Tinatod namin dito ko sila. Pagkasama ka namin, perfect ang pag-ibig namin ito. Nagiging perfect. Bakit? Kasi natin yung siyempre dito. Ibig sabihin, sinasama niyo ang Diyos sa pagmamahal ninyo. Kaya nga at may teacher ko ba ito? Kaya ang teacher, maraming akala ko absent yung teacher. Pagpagalitan natin, ang equation ko, no, sa ME, 1 plus 1 equals 3. No? Sa buhay mag-asawa, dapat kasama ang Diyos. Kaya 3 eh. 1 plus, yung plus si Lord yun eh. Equals 1. 1 plus 1 equals 3. Kaya nagiging perfecto. Halimbawa, 80% lang yung inyong pagmamahalan. Hindi perfecto. May 20 wala. Tama? May 20% na wala. Yung 20% na wala ay si Lord ang nagiging. Kaya nagiging 100% ang ating pagmamahalan. Amen? Amen. Napakinggan na yung pagkakas. 100% yan. No? No? Imperfect love. Ang pag-ibig ng tao. Bakit imperfect? Kasi, ano po, ang pag-ibig ng tao nagbabago. Kaya imperfect. But, the divine love or God's love is a perfect love. Bakit perfect love? Kasi, ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. Amen? Naalala niyo? Steadfast love of the Lord who never ceases, whose mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy Faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. Pero araw-araw
natin, dapat, give and take. Relationship. Kaya naging perfect yung ating pagsasama. Marunong tayong magbigay, marunong din naman tayong tumigay. Pero ang pag-ibig na bigay lang ng bigay, nahirap. Ang pag-ibig na tanggap lang ng tanggap, ang hirap din. Hindi ko kayo kumpisin. Kasi nasabi, papusin mo rin. Nag-aalawag ko, magkita niya. Hanggang mo. Tama ko kayo. Sabi ko nga, hindi kayo kumpisin ko. O, subukan natin. Ito po yung pag-ibig na tanggap lang ng tanggap. Ito po, sabay-sabay po tayo. Inhale. 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 Kasi ba ang hirap? Kasi tanggap lang tayo. O, ito yung pag-ibig ng bigay lang ng bigay. Sige, subukan ko na. Exhale. 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 Di ba? Hirap din. Di ba? Give and take. Kung marunong ka magbigay, kung marunong ka magbigay, marunong ka magbigay. Amen. At bakit meron community? Ang pastor na pagkabuhay ang para sa community. Bakit meron community? Kasi dito natin pag-practicing yung pagkamuhan ng leaders. Ang totoo sa pag-nalilog kay Lord, ito yung madalas ko sinasabi ko sa community. Naging speakers view, ano yung ito sa diocese. Leaders, speakers, ang pag-nalilog kay Lord, hindi madami yung natok. Isa sa music ministry, ang paglilingkod kay Lord, hindi pa dami niyang kumanta. Ang paglilingkod kay Lord, hindi pa dami niyang sumayaw yan. Ang paglilingkod kay Lord, pagalingan kung paano magmahal. Yung matutunawan natin ang ugali ng bawat isa. Ilan ba tayo ngayon dito? Sa mga 150, diba? So, ano ibig sabihin nun? 149 na ugali yung pakikisamahan nila. Iba-iba po yan. Pero dahil nasa community ka, tansinin mo, may nag-aaway mo ngayon dito. Lalo na uwi. Para-eskwela na, pamamisan pa. Bakit? Kahit iba-iba ugali, ano yun? Pinagkakaisa isa nila. Unity in diversity, di ba? Pagkakaisa sa pagkakaiba-iba. Ito kasi ang bunga ng pagmamahal. Ang galing sa community. Nagiging kalakasan natin ang bawat isa. Kapag tinignan mo kasi ang kahinaan niya, ikaw ay habis. Kapag tinignan mo, nagaling siya, kinukumpare mo yung pag-ibigay mo sa kanya, bawat isa. Tingnan mo kung sino pinagbibigyan ko rin. Hindi naman siya. Para sa blessings, no? Para walang palit ang blessings, ano? Huwag yung blessings ang titignan mo, kundi pinagbibigyan ng blessings sa iyo. Kasi pag hindi yan ang titignan mo, mapupupos na. Alam, kasi pero kung ang nagbibigay ng biyaya, ay pupuli, salamat mo sa kanya na natatanggap mo, pansinin mo, tuloy-tuloy ang blessing sa iyo. Amen. Tingnan natin natin, talagang bakit ito mo yung sister or brother? Bakit? Kasi kapag mapuputulan ng tula sa ating papansin, o mapuputulan ng tula sa ating pupunta. Pag bibiling ka mo, yung resenta sa akin din. Ano ba akala nila sa akin? PCSO? Kaya, sabi ko nila, huwag kang magtatang kapag ikaw ang madalas sa kita ng tulong ng maraming tao. Isa lang yung sabihin mo, sa iyo ang nakikita ang masaganang bigaya ng Diyos. Pinag-isip na may malapit na marami sila tatakot. Paano kasi? Sabi, pabigay daw. Hindi ka, hindi ka. Paano pag naubusan ako ng ibibigay? Marami natatakot. Baka maubusan ng ibibigay. Amen? Ito po ang sinasabi ko madalas sa community. Huwag po kayong matakot kapag nagbigay po kayo nagbigay. Bakit po? Kasi, meron bigay po ang bigay. Ang Diyos naman,
Narinig mo yun. No? Minsan si Lord mapagbiro. Sa community, si Lord minsan mapagbiro. Kung sino yung ayaw na ayaw mo kausapin, ang usap sa'yo. Kung sino yung ayaw na ayaw mo katabi, yun ang lagi tinatabi ni Lord sa iyo. Iwas ka na lang iwas. Ano ka naman? No? Bakit? Kasi gusto ni Lord na mapagpagulayan mo siya. Kahit masama, hindi maganda ugali niya. Kapag niya, pagka natanggap mo yung ugali niya, nagpapagpag atasa. Nagpapagpag. Ako naman kamay, tulad yung kasama mo na. Wala ka na, ha? Ayan, ako yung sa kanya, kapatid. Kahit ganyan, ugali mo. Pagtsatsagaan kita. Pero yun kasi, asawa natin sa community. Dapat lang. Dapat lang. No? Kasi sabi nila, di ba, ito ba, tindigan sa akin dyan, di ba? Love your enemies, di ba? And pray for those who persecute you. Eh, di mo naman kaaway yan. Kahit may masama o hindi mo naman ugali. No? Kasi nasabi nila, mahalin kita, sabi nila, wala kang magagawa eh. Magdusa ka. Eh, yan. Pero pag nakakalimutan mo, hindi mo iiwan. Kaya, sana naman, anak, itisang kami, dahilan mo sa kami ito, kasi ay lubos na natutuwa, lubos na pinagpapala mo, nararanasan namin ang iyong pagpapala. Ang kagalingan at kalakasan ay nararanasan din po namin dahil nararamdaman po namin ang pagmamahal sa bawat isang nabiligot kasama namin sa community. Lord, ang kagalang aming community at naniniwala rin ang Panginoon na marami pa pa po misyon na ibigay sa amin. Marami pang mga kapatilan na makakalaman namin na hindi pa po sa nakakilala sa iyo na dadalhin po namin sa community. So, community po, Panginoon, ay namin instrumento para maging close tayo sa isa't isa. Kasi paano nakamdaman kita sa ating buhay, sa aming mga asawa na nakamdaman kasi namin, at ang daming gatong pinapinayan sa amin, sa aming mga anak, sa aming mga kapatid sa buhay, Panginoon, na naranasan namin na manatili sa iyo at hindi mo kami pinapahagayan. The Lord, sa pagkakataon ito, Lord God, mananatili, maglilingkod pa rin po kami sa iyo. Kung araw na kayo natin, sasama-sama po kami sa iyo. Chat namin, text namin, yung mga dati namin kasamahan dito, Panginoon, dahil upuan, Panginoon, ang nilagay mo. Pero ito po, hindi na namin upuan. Nasusunod, Lord, in-claim po namin sa aming matinding pananampalataya, sa biyaya ibinibigay mo sa amin, na lahat ng nakanting upuan ito, meron na pupupo sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name. At Lord, sa lahat, Panginoon, na umaten, bago mo po sa aming unan, Panginoon, ang iyong kamay at ipangalan sa amin ang kagalingan sa lahat ng tuloy ng aming karamdaman. Proxy na rin po kami para sa may sakit namin mga mahal sa buhay na nandito sa aming tahanan. Nakarasin po ang kagalingan. Kasi itong kalakasan na ito, kagalingan na ito, ang siyang gagamitin po namin sa patuloy namin pag-ibig po sa iyo. Magawak-hawak po tayo. May aawitin din tayo. Awitin tayo ito galing sa ating puso. Sing pa sa tayo. Para tayo. Brothers and sisters, huwag mo makalimutan. Serve tayo kay Lord. Ibigay na natin the best na pamilingkod natin sa kanya. Kasi si Lord pa nagbigay kasi sa atin the best na araw-araw. Ayan? Sige, para tayo. I come to you, and my heart be changed. With you, flowing from the grace that I found in you.
community hanggat hindi ko po ito pinagagawa. Ano po yun? Oras na ito, iikot po tayo. Lalapitan po ang bawat isa. Yayakapin po natin at sabihin po natin ang minamahal ako ng Diyos. Amen?